Muli pong nagbabalik si Maestro Komandante upang magbigay ng kalaman, impormasyon at inspirasyon sa lahat ng ating mga followers, sa ating mga subscribers at sa lahat ng mga netizens. Sa video pong ito ay tatalakay natin ang kahalagahan at kalamangan ng underground railway station or subway. Saan ba talaga tayo titigil? Purgot na talaga. Amax na. Następna stacja, next station. Ang mga bansa na may ganitong uri ng transportasyon ay may iba't ibang paraan ng pagtawag dito sa kanilang daang riles na nasa ilalim. Ito ang ibang bansa ay tinatawag itong subway, underground train, tube. Yan po ang kanilang mga iba't ibang paraan ng pagtawag dito. Pero dito sa lungsod ng Warsaw, dito sa bansang Poland, ang tawag nila sa kanilang underground train ay metro. So andito tayo sa entry-exit point ng kanilang estasyon na Świętokrzyska dito sa Warsaw, Poland. Alam niyo ba na ang lalim ng isang underground train ay 46 meters o equivalent to 150 feet? Ganon kalalim ang isang underground train. Dito sa partikular na estasyon na ito, na tinatawag nilang Świętokrzyska, ay dito nagme-merge o naglilipat yung dalawang railways dito sa Poland, dito sa Warsaw. Yung M1 train at saka yung M2 train. Dito sa particular na estasyon na ito, kapag sakay ka ng M1 na train, ay pwede kang lumipat ng M2 train or vice versa. O ibig sabihin, kung sakay ka ng M2, pwede kang lumipat ng M1. So, dito pa lang tayo sa unang palapag ng kanilang subway. Kung sa Pilipinas, ito ay basement 1 pa lamang or B1. At diyan, makikita natin, may nakaturo dyan, no? Yan, may nakalagay na M1. Ito yung basement 1 ay nandyan ang escalator papuntang riles ng M1. So bago ka pumasok diyan sa loob, papuntang escalator or stairway, papunta ng railway or track ng M1, dapat ikaw ay nakakuha na ng ticket. Ito yung ticket booth nila ng M1. So, diyan ka kukuha ng ticket yan. Bilite or ticket. So, may iba't ibang klase ng ticket dito. Merong 20 minutes, merong 40 minutes. Ang pinakamaliit ay yung 20 minutes. At meron din iba't iba silang klase ng ticket na pwedeng buwanan, pwedeng pwede ring 90 days kung gusto mo. Kung gustuhin ng isang pasahero o isang mamamayan dito sa Poland. So ayan, no, kumukuha sila ng ticket diyan sa mga booths na yan. Bumaba na sila ng M1. So, pwede silang mag-exit na or pwede naman silang doon mag-transfer sa isang kanilang underground train na M2. Ayan. May arrow. Yan ang papuntang M2. So, ang M2 ay nasa patatlong basement. Basement ay basement 3 or negative 3 ang tawag nila dito. Kasi ito'y malalim, itong particular na estasyon ito ng Świętokrzyska, sapagkat dito nagtatagpo ang riles ng M1 at saka ng M2. Sapagkat dito nga sa Świętokrzyska, nagtatagpo yung platform o riles ng M1 at saka M2,
Ito, alam nyo bang ito ay mayroong 7 entry-exit point na daanan ng mga pasahero. Bukod pa yung elevator na daanan ng mga persons with disability or tinatawag nating PWD. Ganon kalaki ang estasyon nito ng Shinto Criscan ng M1 at saka ng M2. Alam niyo rin ba na ang Metro 1 at Metro 2 ay nakakapaghatid ng pasahero ng may bilang na 520,000 passengers a day. Ganon karami ang pasaherong na ihahatid ng o na isasakay ng metro train or ng subway train dito sa Warsaw, Poland. Ganon ka epektibo ang transportasyon na riles dito sa Warsaw, Poland. Ito ang isa sa mga entry-exit point ng metro dito sa Warsaw. Tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, meron itong 7 exit entry point. Ang isang ito ay nandito sa harap ng Pałac Kultury Nauki or tinatawag nilang Warsaw Palace of Culture and Science. At yun ang padalawang exit entry point or entry exit point ng metro. Yan, isang yan. So, dalawa. So, at nando sa banda ko roon ang isa pang entry exit point. So, bali 3 pala. Papakita ko sa inyo. So, yun ang patatlo. Yun, oh. Yung may letter M na design ang bubong. Metro din po yan. Entry exit point ng metro na patatlo. Entry exit point ng metro. Kita nyo, ang bubong, ang disenyo ng bubong nila ay letter M. Ibig sabihin ay metro. At sa harapan yan ay meron pa yan logo na letter M. So, ito yung harapan ng nasabing entry exit point na meron logo na letter M. Ibig sabihin ay metro. So bukod sa subway o underground train nila ay meron din silang light railway transit yan. Or kung sa Pilipinas yan tinatawag na LRT. Pero ang kanilang light railway transit dito sa Warsaw, Poland ay ang riles ay kasama ng mga kotse. Walang ibang harang yan. No? Kasabay niyan tumatakbo ang mga sasakyan ng mga kotse. Mga private cars. At yan naman ang kanilang bus. Tatawid tayo at pupuntahan natin yung pang-7 at pang-8 na entry-exit point ng metro dito sa Warsaw, Poland. So ito yung pang-6 na entry-exit point ng kanilang subway dito sa Warsaw, Poland, ang metro. Yan. Sa harapan ay makikita natin na meron din siyang logo na letter N. Ang ibig sabihin ay metro. Yan. So itong pang-6. Itong isa ito naman ang ginagamit ng mga na entry-exit point ng mga PWD at yung mga daanan ng malalaking box na ginagamit o ng mga basura na ginagamit o anumang bagay na ginagamit, mga fixtures, mga furnitures na dinadala sa riles. Naman yung pang-7 na entry-exit point ng metro. This is Metro 1. Ito yung pang-7. Yan. Pang-7 entry-exit point. Yan. May logo ng metro. Letter M. At yung nasa kabila na yon, makatawid ng kalsada, ang pang-8 na entry-exit point ng subway dito sa Warsaw, Poland.
So sana sa video ito ay naipakita ko sa inyo ang kahalagahan at ang kalamangan ng transportasyong pariles sa ilalim sa subway na ginagamit ng iba't ibang bansa dito sa Europa at sa Amerika at sa iba pang mga bansa sa Asia katulad ng China at ng Japan at iba pang mga bansa sa Asia. So, mga netizens, sa ating mga followers, sa ating mga subscribers, sa ating mga friends, sana na ipakita ko sa inyo ang kahalagahan ng at kalamangan ng isang subway or metro or tube na uri ng transportasyon. Ito po pinapakita ko sa inyo, hindi para itulad dito sa ating bansa, kundi para makita natin ang advantage ng isang subway station or subway railway train. At yan po ay napakahalaga na ma-develop ng isang bansa ang ganitong uri ng transportasyon na napakabilis at napakadali ng transportasyon sapagkat dito po ay walang traffic at napakabilis ng biyahe at napakaraming pasahero ang naihahatid sa pang-araw-araw. Imagine niyo 520,000 per day ang naihahatid na pasahero ng ganitong uri ng transportasyon. Muli po, nagpapasalamat si Maestro Komandante sa inyong pagsubaybay sa aking mga video. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.